rolling yan. Okay guys, hello. Good day sa lahat, no? Ngayon, binabagtas ko po, no? Nagta-travel tayo. Today is our journey on the north, no? Ngayon, kung mapapansin nyo, binabagtas ko to. Ay, shout out nga pala, no? Sa client natin kanina na si Sir Bernie of Bonga Mayor, no, diyan sa lugar ng ano ba 'yan? Angat pa ba 'yon? Oo, Angat, Bulacan, no. Bonga Mayor. Bonga ba o Bongga? Hindi, Bonga Mayor. Okay, no, Bonga Mayor of Angat, Bulacan, no. So, ngayon, galing na tayo sa client natin, si Sir Jake, no, sa lugar ng San Ildefonso, Bulacan. Yan. Okay, mga ka-airsoft, medyo kwentuhan tayo, medyo inaantok ako, shout out nga pala dun sa follower natin na taga Coffee Project dyan sa lugar ng ng San Ildefonso, All Homes Coffee Project, no. Okay, binigyan niya tayo, inabutan niya tayo ng frappuccino, no. Yan, frap, no. Salamat, no, sir. Yan. Ano siya, follower natin siya, nung nakita niya tayo, yun, nagpa-picture tayo, syempre, kasama siya, para sa maliit na paraan, alam mo yun, makabawas tayo dun sa bigat na nararamdaman ng ating mga kababayan. Syempre, di ba, lalo na ngayon, mga ka-airsoft, hindi naman lingid sa kalaman nyo, sa hirap ng buhay. Sarap, Coffee Project. Hindi ko alam ba't Coffee Project. Anyway, magkwentuhan tayo ngayon, no, ng tungkol sa ating hobby, tungkol sa ating airsoft, no. Ayan, kasi may mga nagtatanong to, Big Man, sabi, kailangan ba talaga naming kumuha ng permit ng airsoft? Yan, magandang tanong yan, di ba? Ang daming ang daming nagtatanong yan. Kailangan bang kuhaan ng permit or kailangan bang kuhaan ng papers ang airsoft, no? Yan ang mga tanong ng ating mga ka-airsoft. Okay, ito ang kasagutan dyan, no? Hindi ako magpapaligoy-ligoy at hindi ko kayo bobolahin, okay? Ang kasagutan dyan, ito. Kung ang airsoft mo, 1, 2, 3, 4, 5, kahit hanggang 10 yan, hindi ka naman obligadong kumuha ng papers, no? Kahit 10 pa yung airsoft mo, hindi ka obligadong kumuha ng papers. Kahit 10 yung airsoft mo, hindi ka obligadong kumuha ng kahit anong dokumento. Yung pagkuha ng papers, documents, hindi ka obligado, no? Ano yun? Choice mo yun. Pwede kang kumuha, pwede ka rin namang hindi kumuha, no? Kumbaga, hindi ka pinipilit ng ating estado, ng ating batas na kuhaan mo yon, di ba? Iba kasi ang rules pagdating sa real steel, iba rin ang rules pagdating sa airsoft, dahil ang airsoft is nakategorize sa toys and gadgets. Okay, ayun, choice mo kung gusto mong kuhaan siya ng papers, kung gusto mong kuhaan ng documents. Ang tanong, bakit mo kukuhaan ng papers? Bakit mo kukuhanan ng documents? For what? Diba? Okay, sige, baka ma-misinterpret nyo, ha? Ang sabi ko, hindi ka obligado. Kung ang unit mo 1, 2, 3, 4, 5, kahit hanggang 10 yan. Okay? Maliban na lang kung magbebenta ka na, ibang usapan na yon. Okay, pag nagbebenta ka, syempre naka-publish ka in public, tulad ng inyong lingkod, di ba? Nakikita tayo sa public, di ba? Kumbaga, nakikita tayo sa FB, nakikita tayo ng kung sino-sino.
required ka na, inuobliga ka na ng estado, inuobliga ka na ng batas ng Pilipinas na mag-comply sa mga papers, no? Yan, kailangan mo na syempre unang-una kung nagbebenta ka na, ito yung sa mga nagpaplano mag-airsoft shop diyan, no? Share ko sa inyo to. Syempre kukuha ka na unang-una barangay permit, barangay clearance, okay? DTI, number 1 barangay clearance, and number 1 DTI para sa business name. Okay? Yung dalawa na yon doesn't mean na pwede ka na mag-operate ng business, no? Barangay permit and DTI doesn't kumbaga hindi nangangahulugan na pag meron ka na ng dalawa na yon legal ka na. Hindi. Nandun ka pa lang sa 10% ng steps ng kailangan mong gawin. Okay? Ayan. Ngayon, after mong may DTI, may barangay, anong susunod? To, nakapaloob na dyan yung mayor's permit. Okay. Ngayon, para makakakuha ka ng mayor's permit dahil gusto mo mag full blast sa airsoft, gusto mo magbenta ng airsoft, kailangan mo unang-una ng sanitary. 'Di ba? Tapos meron pa MENRO. Tama ako, Ma'am Sally, no? Merong MENRO, Municipal Environment Chu. Yan, no? Sanitary permit, then MENRO, then fire. No, fire. Bakit fire? Fire safety compliance kasi 'yon, no? Fire certificate, kailangan mo 'yon. Kailangan mo 'yon para maaprubahan ka sa mayor's permit. Siyempre kalakip yung barangay, yung DTI, yung MENRO, yung sanitary, tsaka yung fire. Yun ang requirement ng mayor's permit. Okay. O di sige, given meron ka na ng tatlo ngayon na comply mo na. Barangay, barangay, DTI, mayor's permit. Pag meron ka na ng tatlo na yon, ano nang susunod mo? Isusunod mo na is yung BIR, 'di ba? Syempre, kung pampersonal mo lang, hindi mo binebenta, ginagamit mo, hindi ka obligadong bumayad ng tax. Okay? Pero once na nagbebenta ka na, syempre obligado ka na, uuobligahin ka na ng batas na pinagkakakitaan mo na 'di ba? Uuobligahin ka na ng batas na kumuha ka ng mga documents, kumuha ka ng mga papers, no? For compliance 'yan, 'di ba? Yan. Inuobliga ka na, yan na. Kukuha ka na nung tinatawag na BIR. Pupunta ka sa BIR, kasama yung mga nauna mong documents, yung mayors, yung bla 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 bla. Okay, tapos na. Given, meron ka ng DTI, meron ka ng barangay, meron ka ng mayors, meron ka ng BIR. Pag meron ka na nung apat na yon, medyo malapit ka na sa katotohanan. Nasa 30% ka na ng compliance. Okay? Sige. Ayan na. Ano yung susunod? Ang susunod, pupunta ka na ngayon sa Camp Crame. Okay? Pagpunta mo sa Camp Crame, syempre magko-comply ka ng license to deal and license to display certificate. License to deal means meron kang capability, meron kang kapasidad, meron kang permiso, no, from our government na magbenta ng airsoft. Ayan, okay. Ngayon, binibigyan ka nila ng, pag meron ka nun, binibigyan ka ng karapatan, no? Binibigyan ka ng gobyerno natin na makipag-deal ng airsoft. But kailangan meron ka rin nung pangalawa, nung license to display. Siyempre, pag nagbebenta ka, magdi-display ka.
Yan, kailangan mong kumuha niyan, yung dalawa na yan, ha? Okay. Ngayon, ano ba yung requirement sa pagkuha ng license to deal and license to display? Okay. Ang requirements diyan, unang-una, syempre, yung apat na nauna, okay? Barangay, DTI, business clearance, mayor's permit, at saka mayor's permit, at saka yung BIR. Yan yung 4 na requirements, plus ito pa, security survey inspection certificate, no, SSI, no. Okay, saan ba nagmumula yan, yung SSI certification na yan? Yung SSI certification na yan is nandoon yan sa sa police station, no. Ang gumagawa niyan, secret lang to, mga intel. Okay, no. Pupunta sila doon sa pwesto mo, i-check kung pwede ka, kung allowed ka, yung pwesto mo, i-check kung safe ba. Yon. Okay. I-check nila yan. Okay. Yan, ha, i-note nyo para doon sa mga gusto, sa mga naguguluhan, sa mga nagtatanong, no. Ito, totoo to, no. Okay, pag meron ka na nung SSI, no, from the police, no, police doon sa area mo, next thing to do mo is magre-request ka ng inspection from the Camp Crame Fire and Explosive Office. Okay, no? Siyempre, na-inspect ka na nung police station, i-inspect ka na nung Camp Crame, kasi yung Camp Crame ang magbibigay, ang magbababa nung certificate sa'yo. O yan, edi siyempre magko-comply ka na ron, di ba? Anong mga requirements do sa compliance na yon? Yun din, yung mga nauna natin, no? Okay. Ngayon, plus siyempre, kailangan you have to submit National Police Clearance, 'di ba, Han? No, National Police Clearance. Kailangan syempre cleared ka from any kaso, 'di ba? Kailangan wala kang kaso. Kailangan malinis yung record mo, no? Syempre, pag meron kang record, medyo meron pang konting question. Okay? Ngayon, meron ka na nun, National Police Clearance, isasubmit mo lahat yon sa Fire and Explosive Office together with the accomplished form. Meron kang pipil upan na form, no? Okay. Ngayon, pagka-submit ko, big man, sigurado bang approve? Hindi muna. Mag-aantay ka muna ng approval nila. Kasi syempre, i-review nila yan, yung base yung pina-inspect mo, i-check nila yan, no? Pagka-check nila, saka pa lang may issue ng certificate kung approve or hindi. Okay. Given, sabihin na natin approve ka na. Okay. Malapit-lapit ka na sa katotohanan. Nasa 50% compliance ka na, no? Okay. Edi ayan na. Let's say na-approve ka na, no? Yung papers mo, dadalhin mo ulit sa kanila. Okay? Bakit? Tatatakan nila yon, ino-notarize nila, lalagyan ng mga stamp. Ngayon, yun ang dadalhin mo ngayon sa saan? Poll section. Poll section. Ano ba yung poll? Saan? Police basta police officer licensing. Police officer licensing section. Saan nakatalaga yan? Doon din yan sa Camp Crame, no? Doon din yan sa Camp Crame. Okay? Ngayon, pagdating mo doon sa Camp Crame, yun. Yun? Isasubmit mo lahat yun, yung documents na yun. Siguro folder yun, mga ganyang kakapal, no? Lahat yun. Medyo marami, medyo ma-hassle talaga, no? Ngayon, pagdating mo ron at na-isubmit mo na yun, ano na yung next? Mag-aantay ka ngayon. Okay. Mag-aantay ka ngayon. Siyempre,
hindi naman matatapos yan ng 1 day, ng 2 days, ng 1 week, ng 1 month, ng 2 months, hindi. Okay, no? To tell you honestly, 3 months mag-antay kayo, no? To tell you honestly, 3 buwan, no? Pwera pa yung paglalakad nyo ng mga nauna, no? Yan, okay, ha? Ngayon, edi okay na, no? Sige, nakapag-submit na kayo. Mag-aantay kayo. Tapos, ibababa ng licensing office yung papers nyo. Ngayon, pag binaba na, isa-subject for approval, no? Tapos, papunta dun sa kay Colonel. Sa ngayon, shout out ko, no? Colonel Joben Maranan. Malalansan? Ay, sorry. Maranan. Joben Manalansan of Pole Section dyan sa Camp Kramen. Napakabait niya. Sorry na po to. Napakabait na si Sir Joben Manalansan, si Sir Quintero. Shout out po sa inyo mga bossing. At saka kay Madam Edna T. Ugale, no? Siya yung general dyan, no? Yan. Yung papers aakyat hanggang dun sa Director General, no? Ngayon, kailangan pumirma lahat yun. Isa lang dun ang hindi pumirma. Nga, no? Kaya siguraduhin nyo pa lang na from the start, lahat ng papers nyo, lahat ng documents nyo malinis. Okay? Walang palsipikado. Tatapatin ko na kayo guys, no? Nung kumuha kami ng papers, hindi nyo lang ramdam, no? Pero dumaan sa butas ng karayom, no? Hindi ka, ulitin ko hindi ka pwedeng magbenta ng airsoft nang wala kang papers, nang wala kang documents. Para naman sa inyo mga ka-airsoft, huwag kayong bibili hanggat maaari ng airsoft dun sa mga taong walang documents. Bakit? Wala kayong kahabol-habol. Yan, ha? Wala kayong kahabol-habol. Dun lang kayo bibili as much as possible. Hanapan nyo ng license to deal and license to display from the Camp Krame. Kasi yun na yung pinakahuli. Yun na yung pinakamataas, no, na certificate na pwedeng panghawakan ng isang seller ng airsoft. Ang tanong, big man, akala ko ba toys? Bakit may papers? O yan, no? Toys and gadgets, sabi mo big man, niloloko mo ba kami? Ayan ang mga tanong, di ba? Okay, toys and gadgets ang ating unit. Okay? Pero, still, 1:1 replica siya ng live, ng real steel, ng live ammunition, ng, di ba? Di ba? Nakikita niya, di ba? Mukhang mukha siyang tunay. Kaya, saklaw ng batas natin yon, no? Nasa batas natin na yun nga, saklaw ng Fire and Explosive Office ng Philippines, ng Pilipinas ang mga replica. Okay? Nagkataon, no, na yung unit natin, although toys, is still high-end replica siya ng real steel, ng tunay na baril. Okay? Kaya obligado talaga na magkaroon ng mga legalities, no? Magkaroon ng mga certificate, ng mga papers yung binibilan nyo. Okay? Bakit yung mga fly-by-night seller mas mura yung unit? Kasi nga wala silang papers, no? Wala kayong habol, okay? Tulad nga ng mga nangyayari sa mga ibang ka-airsoft natin, binili Lunes, nasira Martes. Ngayon, mini-message sila, sin mode na lang. Unang-una, anong expect nyo? Hindi nyo man sila nakikita yung mukha nila. Pangalawa, hindi nyo naman alam yung tunay na pagkatao nila. Pangatlo, hindi nyo alam yung location nila. Anong ine-expect mo na warranty na makiklaim? 'Di ba? Ano yung virtual warranty? Walang ganon, 'di ba? Yun nga,
Bakit anong kaibahan mo big man sa ibang seller? Kasi ang big man is 100% compliant sa mga nire-required na paper certification ng Pilipinas. Okay? Yun ang pinagkaiba ng big man. Sa big man, hindi kayo lolokohin. Hindi pwedeng manloko ang big man. Okay? Napakaliit na halaga ng isang katransaksyon, ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ng 10 katransaksyon para magpasira ang big man. Kumpara dun sa halaga ng investment ng big man sa mga unit at the same time sa pag-comply ng papers. Okay? Yan ang sinasabi ko sa inyo. Yan yung difference. Ano ba yung pinagkaiba kay big man? Ano ba yung pinagkaiba doon? Okay, yan. Sana nasagot ko na maliwanag, no? Ulitin ko, mabilisan lang. Kailangan ba ng papers kung mag-e-airsoft ako? Kung 1, 2, kahit hanggang 10 ang unit mo, personal mo lang gagamitin, pang sarili mo, pang bahay, hindi mo kailangan ng papers. Oy, by the way, mga ka-airsoft, click nyo yung follow, no? Follow button, no? Okay, hindi nyo kailangan ng papers, ha? Pero kung magtitinda kayo, pagkakakitaan ninyo yung airsoft, obligado kang kumuha ng papers or else suffer the consequences. Okay? Ano ba yung consequences? Unang-una, nandyan ang BIR, pwede kang makasuhan. Alam mo naman ang BIR, pag trumabaho, hindi mo alam, tinatrabaho ka na pala, no? Pangalawa, pwede kang pagsamantalahan ng mga polis na mga mapag-interest, 'di ba? Pwede kang pagsamantalahan nun. Kawawa, lahat ng inipon mo, lahat ng naipon mo, lahat ng unit mo wipe out, no? Yan. Pero iba yung nangyari sa amin, ha. Kasi kami may papers pero talagang inano kami, no? Ayun, niransak kami, no? Ayun. Kasi ano 'yon, may mga may pang sariling interest yung mga kalaban natin sa negosyo, no? Ito naman yung iba naman mga kapulisan nagpagamit doon sa taong may pang sariling interest, no? Ang akala kasi nila nung kalaban namin na yan ganun kadaling pabagsakin ang big man. Never. Sabi nga, no? Malabo yun. Kasi bakit? Ang big man nakapaligid, no? Nakapaligid sa mga matitinong airsoft player. Ang big man nakapaligid sa mga legit airsoft player. Kumbaga nakapaligid sa talagang may puso sa mundo ng airsoft, no? Hindi nakapaligid ang big man sa mga napadaan lang na tao na nag-aantay ng raffle. Okay? Kaya hindi kami nagpaparapol. Bakit? Pag nagparapol ka, ang magiging followers mo yung mga taong wala naman talagang interest sa airsoft. Kaya lang nagkaroon ka ng followers na ganon is because nagparapol ka. Napadaan sila, syempre wala namang mawawala, join sila sa raffle. Follower mo sila, di ba? Pero anong kaiba ng big man? Ang big man meron na ba akong arko nito? Okay guys, no? Pakita ko sa inyo kung nasan ako, ha. Yan. Pakita ko sa inyo. Yan, basahin nyo kung nasan ako. Yan, okay? Yan. Hindi Japan yan, ha. Gapan City. Yan, no? O, kita nyo naman live yan, ha. Nandito tayo sa Gapan City, Nueva Ecija, no? Norte, no? Once na nag-announce kami, join me on my journey on the north. Pag sinabi ko north, yan, part tong Nueva Ecija, no? Yan, okay. Okay, dako tayo. Tama, no? Ang ganda ng ganito kasi hindi talaga ako inaantok. Kaya lang may mga, tignan mo nga, Ma'am Sally, kung may question, hindi ko mabasa, no? Hindi ako inaantok pag ganito, pag nagtuturo ako, pag nag-share ako, no? Pero pag nagda-drive lang tahimik, grabe, bumabagsak talaga yung mata ko, no? Okay,
Pangalawang pwede natin, baka meron kayong tanong, tanungin nyo sa akin, itanong nyo, sasagutin natin right on the spot dyan, no? Ayan ako. Okay, Big Man, i-announce ko na kaya yung sa bubuksan natin na layaway. Wag muna, no? Wag rito, no? Sabi ni Shino. Hindi, ano yun, mag-video tayo nun, no? Sige, separate yun, no? Pero, Pero soon magkakaroon tayo ng layaway installment program ulit. Bubuksan natin, no? Nasa season na tayo? 6, no? Season 6 na kami ng layaway installment program. Bubuksan ulit natin yan para sa mga ka-airsoft natin na yung talagang sakto lang, no? Yung talagang gustong magka-airsoft, nag-iipon pero nauubos din. Kumbaga, kasi minsan may mga gastos na hindi inaasahan. Ngayon, yung inipon niya, nahuhugot niya. Bandang uli, parang wala siyang naipon. Parang ganon, no? Bubuksan natin ulit yung layaway installment program natin para makatulong tayo, no? Para mapagbigyan natin yung ating mga ka-airsoft. Okay? Ngayon, next question. Ay, bumababa yung camera ko, sorry, no? Okay, next question natin. Ngayong kompleto ka sa papers. Ngayon kompleto na sa papers ang Big Man. Syempre, wala nang kinakatakutan. Okay, no? Wala nang pwedeng sa atin, interest, no? Grabe yung nangyari sa amin, mga ka-airsoft. Yun nga, nakikikwento ko sa iba kong vlog kasi syempre mahirap rin makamove on. Ang hirap kalimutan nung halagang 3 milyon, no? Yun ang ninakaw sa atin, yun ang kinuha sa atin, no? Tapos ang masakit pa nito, yung ninakaw sa atin at saka yung mga item na kinuha sa atin, siya ngayon ang binebenta din sa atin. Binebenta ng kung sino-sino, kung kani-kanino dumaan, ibinebenta, iniaalok sa atin. Ang soklop nun, no? Merong kang kalabaw, ninakaw yung kalabaw mo, tapos after ilang months, yung kalabaw mo iaalok sa'yo kasi walang gustong bumili dahil nakaw nga. Diba? Oy, siya nga pala, wag kayong bibili ng nakaw. Okay? Ganito, iwasan nyong bumili ng airsoft na second hand, na galing na sa tao na hindi naman talaga nagbebenta. O kaya iwasan nyong bumili, tandaan nyo ng mga airsoft na pinapabenta ng tropa, pinapabenta ni ganito, ganon. Kasi tandaan nyo, yung mga item na ninakaw sa amin, may mga markings, no? Ito, tatapatin ko na kayo, may mga markings. Lahat ng item ng Big Man, merong mga secret markings kaming nilalagay, no? May secret code, may secret markings. Kaya kasi bakit may mga markings? Kasi nga ang Big Man, lifetime service warranty. Okay? Ngayon, kung wala yung mga markings na yun, pwedeng sabihin ni Pedro na, ay, sa inyo ko nabili yan, Big Man. Diyan namin binili yan ng kapatid ko. Nung pinsan ko, diyan kami bumili sa inyo. Pwedeng sabihin ganon. Okay? Siyempre, anong panlaban namin? I-check namin kung nandun talaga yung markings namin. O, diba? Kung wala doon, nagkakalokohan tayo. Hindi sa amin yan. Diba? Merong mahaba rito. Hindi ko makabasa. Ikaw nga. Dali. Ayun, no? Ayun nga, tulad ng sabi ko, lifetime service warranty ang Big Man, kaya meron kami mga markings. Ngayon, kung sakali lang, no, na makita namin sa inyo or malaman namin na nasa inyo yung nakaw na item na yan, kawawa kayo, di ba? Kawawa kayo. Pwede namin ipapulis yan, pwede namin kaya yun, wag nyong bibilhin ang mga nakaw. Wag nyong tangkilikin yung nakaw, no? Kasi mas lalakas ang loob niyang mga magnanakaw na yan kung meron tatangkilik ng mga ninakaw na item. Si Sir Jason yung nagpa-ship ng ng
rifle. Mm. Yung nakaraan. Boss Bigman, tanong ko lang po, yung rifle po ba parang pistol din na kailangan tanggalin yung bala para yung spring niya di masyado ano ba yun? Mapipis siguro. Ma-stress, mag-loose. Guys, ganun din po ba? As much as possible, hanggat kaya mo, do it, sir, no? Alisin mo. Huwag mo siyang i-stack ng, yun nga, ng nakapipi yung spring. Kasi, syempre, sayang yung lakas ng spring. Balang araw, manghihinayang ka, yung magazine mo, ang lamya na, no? Mahina na siyang tumulak, no? Kasi, ganito, lahat ng spring, eventually hihina yan kung merong siyang load while nakakip, no? Kailangan freely yung spring, wala siyang tension, no? Pag naka-stack yan, kailangan wala yon. Dahil pag merong ganon, kawawa naman, no? Ang gawin mo, i-release mo lahat, no? Yung nandun sa chamber, i-release ng magazine, no? Isalin mo lang siya doon sa compartment. Ngayon, pag gagamitin mo, kamot mo lang. Pag may natira sa ginamit mo, may natira, release mo ulit, balik mo ulit doon sa container, sa chamber ng magazine. Yon, ganun. Huwag mo nga hayaan na merong nakakamot, no? Kasi yun nga, eventually manghihina. Okay, may next question ba tayo? Sabi ni Sir Don Sakay, always watching Davao Airsoft Games Alliance Council. Bungoton Airsoft Team. Ingat sa biyahe, Boss Idol. Okay, shoutout po Davao Airsoft Team, no? Paulit-ulit ko sinasabi yung mga team na ganyan, no? Kung meron kayong kailangan, kung medyo kinakapos, magpasabi kayo sa atin sa Bigman, no? Makipag-ugnayan kayo kasi gusto kong suportahan yung mga ganyang team, organization, no? Para ma-maintain yung paglalaro ng airsoft, no? Kasi hindi naman lingid sa kaalaman ko natin. Syempre minsan hindi lahat ng araw maluwag ang bulsa natin. Hindi lahat ng araw meron tayong allowance para pambili ng gas, pambili ng bibis para makalaro, 'di ba? Minsan short. Ngayon pag nangyari yun, ang nangyayari, hindi na naglalaro, namamatay minsan yung hobby, no? Kaya para magpatuloy yung hobby, gusto ko kayong sponsoran, no? Calling out yung mga grupo dyan, yung mga organization dyan na nagle-lead ng ating mga ka-airsoft in play